Go. Carry. Carry! Noong unang panahon, sa malayong baryo, ay may mag-asawang kilala sa pagiging mabait, masipag, at mabait sa kanilang kapwa. Sila ay sina Waldo at Busyang. Nagtatanim sila ng gulay at naglalako nito sa palengke. Hindi ba naman lang sila pinagpala sa pisikal na anyo? Pisikal na anyo. Bilang gantimpala, nung isang araw ay pinagkalooban sila ng isang anak. Maputi ito. Isang batang babae na ubod ng ganda. Pinangalanan nila ang sanggol na Aya. Masaya ang mag-asawa. Sa wakas, may anak na silang maipapagmalaki. Wala po. Wala yan. Tapos? Sa halip na lumaki, mabait at mapagkumbaba, si Aya ay naging palautos, sinungaling, at maramot. Hindi siya marunong makisama. Palala ang kanyang asal. Anak, share mo naman yan hindi sa mga kaibigan mo. Bakit mo sila bibigyan? Akin to, no? Sabi ni Aya. Masasaktan man sila. Nagtitimpi pa rin si Waldo at... Nagtitimpi pa rin si Waldo at Busyang. Naisip nilang magbabago ang anak. Anak, iwasan mo Don Segundo. Iwasan mo si Don Segundo. Iwasan mo Don Segundo. Baka ikaw ay mapahamak. Che, anong pakialam nyo? Kaya niya na bang ibigay si Don Segundo? Wala kayong silbi. Sabi ni Aya. Nasagot sa magulang. Opo. Nasasaktan man sila. Nagtitimpi pa rin si Waldo at Busyang. Naisip nilang magbabago ang anak sa mayamang Don Segundo. Nalaman nilang nagdadalang tao na si Aya. Bagamat masakit para sa kanila. Tinanggap nila ito na buong puso. Hoy, anak pa rin natin siya. Ay kalain lalayan yan natin siya. Sana magbago na siya. Baka pag naging ina siya, matuto na rin siya magmahal. Ngunit sila'y nagkamali. Sa halip na magpakumbaba, si Aya ay naging tila ba reyna sa nilang tahanan. Biling nyo gutom na ako. Gusto ko na rin maninig. Ano? Anak, patawan. Nakalimutan ko. Salamin ng inaasikaso ko. Nalilimutan ko na talaga bumili. Pweh, pangit na nga kayo. Mangmampa. Walang kwenta. Bumili ka sa bayan mo ko nandi. Napuno na si Waldo. Anak, sumusobra ka na ha. Kami ang magulang mo. Hindi kami mag-aanina. Hindi kami mga alila. Hindi kami mga alila. Tumahimik ka. Wala kayong silbi. Kayo ang malas ng buhay ko. Napuno na si Waldo ng galit at sama ng loob. Hindi niya sinasadya. Pero sa sobrang dandami, naitulak niya si Aya. Bumagsak ang dalaga sa sahig. Tumayo si Aya at naglisik ang mga mata. Nanlisik Nanlisik ang mga mata. Humanda kayo sa akin!
Sabi ni Aya, nabigla ang mag-asawa sa narinig nila. Kung kasamaan pa rin yung nasa puso mo, sana'y huwag ka na lang makatayo. Sa hindi Inaasahang. pangyayari, tila narinig ng langit ang kanyang panalangin. Hindi na muling nakatayo si Aya. Sobrang galit. Gumapang sa pababa ng hagdan. Lumayo kayo sa akin. Tulitin niyo. Hindi nga na naririnig. Papatayin ko kayo. Sabi ni Aya. Opo. Pakasama. Nagsimula siya bumaba ng hagdan. At sa bawat pagsayad ng kanyang mga kamay at tuhod sa lupa, unti-unti siyang nagbabago. Hindi lamang ugali, kundi ang kanyang bagong anyo. Na ilang kapitbahay ang nakasaksi sa nangyari. Diyos ko, ano yan? Parang bayawak. Sa sobrang takot, mabilis na tumakas si Aya papalayo. At ngayon, siya na ang kinilalang unang buhaya. Sinasabi niya ang galit, kasakiman, at puot na dala ni Aya ay may mga buhaya pa rin. Mapanganib at marahas. Alam mo rin yung story. Wakas. Wakas. Ang galing.